inyo. At gayon din naman sa mga gawain at activities na ginagawa namin dito sa aming church, patuloy nyo pong pagpalain mga taong naaabot namin. Patuloy nyo pong i-provide ang pangangailangan sa mga ministeryo na ito. At ang lahat po ng ito ay ibinibigay namin sa inyong kamay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mari na po tayong makaupo at nawala yung monitor. Nawala yung monitor. Okay, magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating pananambahan sa umagang ito. At atin pong kunin ang ating mga Bible at buksan po natin sa ating scripture reading kanina in Exodus chapter 35 at babasa na lamang po tayo ng ilang talata. Again, sa buwan na ito, ang tema po natin ay nakasentro doon sa ating paksa, financial faithfulness. At ganoon din po ang mga mensahe na ating napapakinggan sa bawat linggo. Ngayon pong umagang ito, tignan po natin yung dalawang talata, that is verse 4 and verse number 5, bilang ating bouncing board sa pag-aaral natin. Verse number 4 up to verse number 5, Exodus chapter 35. Kung inyo na pong nakita, sabi ng verse number 4, Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord commanded, saying, Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it an offering of the Lord, gold and silver and brass. Ngayon pong umagang ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan po nating Hearts and Hands for the Harvest. Tayo po ay sandaling yumuko at pumikit, tayo po ay humingi ng karunungan sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin upang ipagkatiwala ang pag-aaral namin sa umagang ito. Tulungan niyo po ang inyong lingkod na maibahagi ang katotohanan sa umagang ito at anuman ang aming marinig, prinsipyo, paalala, pagsaway ay patuloy po naming ilagak sa aming mga puso at magkaroon po ng realidad o ng bunga sa realidad ng aming mga buhay. Kami po ay palaging nakaasa sa pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan nang sa gayon ang mga gawain na ito ay tunay na maging mabunga at pagpapala sa bawat isa. Pinagkakatiwala po namin ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Hearts and hands for the harvest. And ito po ang kasaysayan na nangyari po sa nakalipas kaila Moises at sa mga sabayan ng Israel matapos nilang tawirin yung tinatawag po na Red Sea. At ngayon po ay dito po tayo magre-reflect sa umagang ito. Sapagkat bilang anak ng Diyos, meron tayong pangarap, no? May pangarap tayo sa sarili natin. May pangarap tayo sa pamilya natin. And of course, bilang isang church, bilang isang iglesia, nangangarap din tayo bilang isang iglesia. Of course, sinong hindi gusto ng magandang bahay-sambahan? Sino hindi gusto ng maginhawang bahay-sambahan? Of course, nangangarap tayo. Pero once na ang Panginoon ay binigay yung mga pangarap natin, kailangan nandun palagi yung ating pagsunod. No? Sabi nga nung awit, no? Tingnan nga natin yung linya ng awit na ito na madalas nating kinakanta. Sabi diyan, ang pamagat ng awit na yan ay trust and obey. No? Sabi sa linya ng awit na yan, there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Nangangarap tayo, nananalangin tayo, humihingi tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanyang magagawa. And once na naging realidad yon sa ating buhay, anong gagawin nating susunod? Balik tayo sa pagsunod. Trust and obey.
For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tatlong bagay po ang gusto ko pong makita natin sa pag-aaral ngayong umagang ito. Number 1, gusto ko pong makita natin yung God's plan. Yung plano ng Diyos. And we will be reading verse number 4 up to verse number 5. Ito yung binasa nating teksto kanina, but let me read it again in verse number 4. And Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord commanded. So hindi ito inimbento ni Moises, hindi ito haka-haka lang ni Moses. Ito ang sinabi ng Panginoon during that time. In verse number 5, Take ye from among you an offering unto the Lord, whosoever is of a willing heart. Hindi puwersahan, hindi hatakan, hindi kailangang sigawan, hindi kailangan manghiya. Sabi ni Moises, kung sino man ang merong kusang loob, no, na magbigay, is of a willing heart, let him bring it an offering of the Lord, gold and silver and brass. So, bahagi ng buhay nila ang pagkakaloob. Sabi nga dito sa verse number 4, ito ay utos ng Diyos, ito ay utos ng Panginoon. Kung ito ay utos ng Panginoon, sa madaling salita, bahagi ito ng plano ng Diyos. Sa ating iglesia, marami rin tayong mga plano. Marami rin tayong pangarap. At yung plano at pangarap natin na yon ay niluluto natin sa panalangin. Pinahihinog natin sa panalangin. Ano man yung plano na yan, until we are certain that it is the will of God. Hindi tayo nananalangin para i-inform ang Diyos. Ang Diyos alam na kung anong hihingin natin bago pa lang tayo manalangin. We are not praying to instruct God. Alam ng Diyos ang kailangan niyang gawin, ang dapat niyang gawin. But we are praying to seek His will. Tignan natin dito sa Isaiah chapter 30 verse 21. Isaiah chapter 30 verse 21, sabi diyan, And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left. So sa lahat ng ginagawa natin, hindi tayo tsamba-tsamba. Baka pagpalain ako ng Panginoon pag sumunod ako. Tiyak na pagpapalain ka ng Panginoon pag sumunod ka sa Kanya. Hindi to hula-hula. It's not a hit and miss. Hindi tayo nangangapa sa dilim pag sumunod tayo sa Panginoon. No? Minsan naniniwala pa tayo sa pangako ng ibang tao sa atin. No? Kapag sumali ka dito, pag nag-invest ka dito, dodoble. Ba? Yung Bible, ang tagal na ng Bible . Yung sikreto ng pagpapala ng Panginoon, ang tagal na . Pero hindi natin masunod-sunod. No? Pero pag may ibang kumatok, merong ibang alok, ang sanlibutan na ito, ang bilis nating kumagat, ang bilis nating madaya, ang bilis nating maskam. No? And then later on, balik tayo sa Panginoon. No? So, sabi dito, this is the way, walk ye in it. Sa lahat ng ginagawa natin, sa pananalangin, sa paglilingkod, sa pagbibigay, make it sure, yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Tiyak, no? Lutuin natin sa panalangin, idulog natin sa panalangin. Ang ating iglesia, marami rin tayong pangangailangan. Habang lumalaki ang ministeryo, ang gawain, dumarami rin ang ating pangangailangan. Pero, hindi ba tayo natutuwa kahit dumadami yung pangangailangan ng Panginoon patuloy na nagpo-provide? Ha? Minsan maraming nagtataka sa atin, ano ba yung ginagawa ng Mount Olives Baptist Church? Ha? Nagtatapon kayo ng pera. Saan nyo ba kinukuha yung pera? Hindi namin alam. Ang Panginoon lang ang nagpo-provide. At bawat taon at bawat panahon na nandito kami, biyaya ng Panginoon. Ha? Biyaya ng Panginoon. Merong mga tao, nanay, tatay, mga young people na nananampalataya na ang Diyos marunong magbigay. So makikita po natin, no, yung problema natin nung nagsisimula tayo, maliit lang . No?
Problema natin, mga silya, naalala ko noon, yung upuan natin, yung wala pang sandalan eh. Bench lang eh, no? Gawa sa kahoy, ang pulpito, gawa sa coco lumber. Yung brace niya, pero yung pinaka-outer skin niya, manipis na plywood, kaya ang sarap kumalabog eh. No? Nung mga unang panahon na ganun yung pulpito, pag kumalabog ka, ito, kasi ito nara na to eh. Ang tigas eh. Pero nung unang panahon, ang sarap kalabugin ng pulpito kasi ang ingay. No? Talagang yung tulog magigising eh. No? Pero, ganun lang yung problema nung unang panahon. Kortina, sino magwawalis ng church, kailangan mo lang walis ting-ting. Pero habang lumalaki ang gawain, nagbabago yung pangangailangan natin, lumalaki din yung pangangailangan at kailangan natin ang involvement ng bawat isa. Anong punto natin? We just need to keep doing what God wants us to do. Tuloy lang natin kung ano yung ginagawa natin para sa Panginoon. Kung kailangan natin mag-contribute, do your part, share, contribute, no? Kung paano tayo pinagpala ng Panginoon, no? At natutuwa tayo, ang ibig sabihin nun, pag lumalago ang gawain, may mga taong naliligtas. May mga pamilyang nadadagdag, no? At kung dumadami tayo, dumadami rin ang pangangailangan, no? Nagbabago yung ating mga pangangailangan. Pero yung Diyos natin hindi nagbabago. Yung sitwasyon natin nagbabago. Pero ang Diyos kahit kailanman hindi siya nagbabago. So we need volunteers. We need church leaders na kung saan tatayo at tutulong sa gawain na ito. Tayo ay maging instrumento ng Panginoon. Napakasarap magkaroon ng what we call godly problem. Hindi po ba? Kasi godly problem yun eh. Diba kung kailangan na natin ng silya, godly problem yun. Ibig sabihin, kinukulang na tayo sa upuan. Diba? Kung kailangan na natin magpaganda ng bahay-sambahan natin, godly problem yun kasi para sa Panginoon yun eh. So, ang sarap magkaroon ng problema na maka-Diyos kasi alam natin, Diyos din ang magbibigay. So, wag nating limitahan ng Diyos. Don't look at your pocket. Pag tinignan mo yung bulsa mo, limitado yan. But when you look at on God's power is limitless. Walang hangganan yan. Meron ngang kwento eh. Yung isang taong nangingisda. No? Nagtataka yung kasama niyang nangingisda. Tuwing namimingwit sila, meron siyang tape measure eh. Meron siyang pangsukat. So pag nahuli niya na yung isda, malaki yung isda. Talagang kumbaga sa mangingisda, jackpot eh. No, laki ng isda, di niya nga maangat eh. Nung naangat na niya, susukatin niyang ganun. Tapos tatapon niya. Bakit mo pinakawalan? Ang laki-laking huli nun. Tapos huli ulit siya. Susukatin niya ulit. Pag nakapasa sa sukat niya, yun, tatago niya dun sa bangka. Pinaliwanag niya ngayon. Ganito kasi yan. Yung kinukuha ko, yung 18 inches lang na isda. Bakit 18 inches lang na isda ang gusto mo? Kasi yung kawali ko, ganun lang yung sukat eh. Diba? So, limitado lang yung gusto niya. Limitado lang yung kakayahan niya. Pag tinignan natin yung kapasidad natin, yung kakayanan natin, yung sitwasyon natin, limitado talaga tayo. Pero pag tinignan mo ang Diyos, yung kanyang kapangyarihan sa buhay mo, God is limitless. God is powerful. At kung matitiyak natin na ang ginagawa natin ay para sa Panginoon, ito'y kanyang kalooban, ito'y kanyang plano, ang Panginoon din ang magpo-provide ng ating pangangailangan. So ito yung plano ng Diyos sa kanila. Ano? Ang kanilang na sila ay magbigay. Sabi nga dyan sa verse number 4, diba? Sabi sa verse number 4, "This is the thing which the Lord commanded, saying, Take ye from among you an offering unto the Lord."
So, isipin mo nga, bakit kami hinihingan ng Diyos? Di ba Diyos na siya? Di ba siya ang may-ari ng lahat ng bagay? Bakit pa kami hinihingan ng Diyos? Well, yun ang plano ng Diyos. At kung yun yung plano ng Diyos, kailangan mo magtiwala at sumunod sa plano ng Diyos. So may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung ano ang pinapagawa niya sa atin, ibigay mo yung oras mo, talento mo, kakayanan, ibigay mo. And for sure, hindi yan mababaliwala. So let us look at number 2. Number 2, we have to see God's provision. Tignan natin sa verse number 5 up to verse number 10. Verse number 5 up to verse number 10. Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it an offering of the Lord. Gold, silver, and brass. Sipin nyo po, ginto, pilak, tanso, pero hindi pa natapos dun Verse number 6. And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goat's hair, and ram skins dyed red, and badger skin, and shittim wood, and oil of the light, and spices for anointing oil, and for the sweet incense, and onyx stones, and stones to be set for the ephod, and for the breastplate. And every wise-hearted among you shall come and make all the Lord had commanded. So sabi natin kanina, hiningan sila ng Diyos. Magbigay kayo. Yun yung utos ng Diyos, yun yung plano ng Diyos. At nung sinabi na sila ay magbigay, ang Diyos din mismo ang nagbigay ng shopping list. Ano yung bibili nila? Ano yung listahan? Ano yung kailangang ibigay? At dito, kung titignan natin, hindi kaya overcrowded, hindi kaya overwhelming yung hinihingi ng Diyos? Hiningan sila ng ginto, ng pilak, ng tanso, ng iba't ibang kulay, ng tela. Kung titignan mo yung listahan, nakakalimutan yata ng Diyos kung sino kami. Kami ay mga alipin na nagmula sa bayan ng Ehipto. Sa tingin natin, ganun, sorry for my word, ganun ka-stupido ang Diyos para hingan sila ng bagay na alam ng Diyos hindi nila kayang ibigay. So look at these people. Sino ba itong mga tao na ito? They are slaves from Egypt. Pero nung sila ay nakawala sa bayan ng Ehipto, sila ay pinalaya ng Diyos. Sa tingin ninyo, wala silang naitabing mga gamit? Wala silang mga spoils from Egypt? May mga naitabi sila at alam ng Diyos kung ano yung meron sila at alam ng Diyos kung ano yung kapasidad nila, kaya ang Diyos humingi. Hindi humihingi ang Diyos dahil kailangan niya. Humihingi ang Diyos dahil sinusubukan niya itong mga tao na ito. He wants fellowship. He wants honor. He wants respect mula sa mga, bakit anong gagawin ng Diyos sa ginto? Siya nga kaya niyang gumawa ng ginto. Pero look at the shopping list. Napakarami. Pero ang Diyos din ang nag-provide. Now, gusto kong tignan niyo po ito sa konteksto ng ating simbahan. Ang simbahan natin, maraming din pong pangangailangan. Marami tayong pangangailangan. Tumutulong tayo sa mga missionary. May mga kailangan tayong bilhin. Sa pamilya ninyo, may pangangailangan din kayo. Tama po ba? Okay? So, kailangan natin ng pera. Okay? So, sino pa ang gustong magbigay ng para sa Panginoon? Okay? So, yan. Di ba? May pang-uniform na tayo sa jersey. Okay? Okay. So, may mga nagbigay. May nagbigay. Ang tanong, bakit itong mga iilang tao na to nakapagbigay? Tignan nyo yung binigay nila. Bakit sila nakapagbigay? Kasi bago pa lang yung sermon ni pastor, kinorner na sila, 7 sila. Kinausap ko sila, bago magsimula yung mensahe, mamaya kalagitnaan, hihingi ako ng mga magbibigay. Gusto ko, itong binigay ko sa inyo, ibigay nyo rin sa akin. Kaya tiwala ako, during the service, the sermon, may magbibigay. Kasi nagbigay ako Pinagkatiwala.
Ngayon, kung bago magsimula yung service, nauhaw sila, may binigay sa akin si pastor. Siguro pwede na ako umalis. Hindi ko naman sila sisingilin eh. Wala naman kaming kontrata na dapat ibalik mo yan ha. Tiwala lang. Pinagkatiwala ko sa iyo to, tiwala ako, mamaya ibabalik mo rin sa akin pag hiningi ko na. Ngayon, yung binibigay natin sa Panginoon, saan ba galing yun? Hindi ba sa Panginoon din? Pinagkatiwalaan tayo, pagpapalain kita, pero ang gusto ko, ibalik mo yung nararapat para sa akin. Ngayon, tinignan natin itong shopping list, yung listahan na binigay ng Panginoon. Ano? Ang dami, no, na hiningi ng Panginoon, napakahaba ng shopping list. Ngayon, sino magpo-provide? Ang Panginoon din. Hindi tayo hihingian ng Diyos ng bagay na hindi natin kayang ibigay. Hindi tayo hihingan ng Diyos na maglalagay sa atin sa panganib. No? It will not endanger them. Ano ba ang mga pangangailangan natin? Tignan natin sa Romans chapter 11. Romans chapter 11. Verse 36. Sabi ng aklat ng awit, the heavens is the Lord and the fullness thereof. Last Wednesday, ito yung pinag-aralan namin, Romans 11:36. Sabi diyan, for to Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory and forever. Amen. Dito yung tinatawag natin na spiritual triangle. So, yung triangle, it may be a shape, pero in the spiritual realm, it's a diagram. No, sabi doon, for of Him, sino nagsimula? Ang Diyos. And through Him, sino magbibigay? Ang Diyos. And to Him are all things, to whom glory forever. Amen. So, nagsimula sa Diyos, ang Diyos ang nagbigay, at sino ang kukuha ng kaluwalhatian? Ang Diyos din. All things through Him. No? The spiritual triangle. Alam niyo yung triangle, maraming pwedeng paggamitan yan sa buhay natin as a diagram. Sa buhay mag-asawa, ang Diyos, ikaw, at ang iyong kabiyak. Ba? Ang Diyos, ikaw, at ang iyong pamilya. So marami siyang pwede. Tayo ay binubuo ng katawan, ng espiritu, at ng kaluluwa. Spiritual triangle. Ang Diyos ang nagsimula, ang Diyos ang magbibigay, at ang Diyos din ang kukuha ng kaluwalhatian. The heavens is the Lord, and the fullness thereof. Hindi tayo pwedeng makishare. Hindi tayo pwedeng makihati sa kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan natin sa 1 Chronicles 29 verse 14. 1 Chronicles 29 verse 14, but who am I and what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? Ha? Sabi niya, sino ba kami? Ano bang kaya naming ibigay? For all things comes of thee, and of thine own have we given thee. Lahat ng bagay ay sa iyo, at kung ano man ang aming binibigay ay galing din sa iyo. So kung magiging mabusisi tayo sa pag-aanalisa, technically we can say wala tayong pwedeng ibigay sa Diyos. Kasi lahat ay pag-aari ng Diyos. At kung ano mang binigay niya sa atin, siya rin namang ibabalik natin sa Kanya. Ito ang plano ng Diyos, at ang Diyos din mismo ang magpo-provide. Siya ang magbibigay ng ating pangangailangan. Kaya sabi doon sa mga Israelita, ito yung ibibigay ninyo, ang haba ng listahan. Huwag nyo sabihin wala kayo niyan. Alam ko, bago kayo umalis sa Ehipto, may mga binaon kayo, may mga kinuha kayo. That is their spoil. At yun din yung gagamitin nila sa pagtatayo ng tabernakulo, sa pangangailangan, sa gawain ng Panginoon. Now let us go to number 3. So we have seen, number 1, God's plan. May plano ang Diyos.
Ha? Yung tithing, what is tithing? 10%. Ha? Kung ang isang tao kumikita ng, let's say, 17,000, i-multiply mo 0.10, so ang kanyang tithes is 1,700. Ibig sabihin yung tithes 10% ng ating gross. No, yung kabuuang kita mo, hindi pa doon bawas yung SS, hindi pa bawas yung tax, hindi pa kung ano yung buong kinita mo. Gross income. So kunin mo yung 10%, that is your tithes. Yun yung pagbabalik mo, hindi ka pa nagbibigay doon. And then, offering, okay? So, mag-decide ka, magkano ba ibibigay mo according sa nasa ng iyong puso. If God prosper you, magbigay ka. No? If God is generous to you, be generous also. And then we have the faith promise. Doon naman natin kinukuha yung para sa misyon. No? So, yan ay plano ng Diyos, yan ay programa ng Diyos. Pangatlo po, ang Diyos ang magpo-provide, and then number 3, this is God's program. No? Ano ba yung hinihingi ng Diyos? May hinihingi ang Diyos. Kailangan nilang ibigay. Pero paano kinuha ng Diyos? Paano sinabi ni Moses? Sabi ba ni Moses, ito yung mga listahan ng mga dapat magbigay. I-announce natin, yung hindi magbigay, tiwalag na. Tanggal na. Yung pamilya nila, isusumpa na. Ganun ba sinabi ni Moses? No. Sabi ni Moses in verse number 5, tignan nga natin. Number 1, a willing offering. Kusang loob. May puso. No? Hindi napipilitan. Diba sabi ng 1 Corinthians, not grudgingly. Tignan natin sa verse number 5. Sabi ng verse number 5, take ye from among you an offering unto the Lord, whosoever, sino, kahit sino, na merong kusang loob of a willing heart, hindi sapilitan, let him bring it an offering of the Lord, gold, silver, and brass. Talon tayo sa verse number 20. Exodus chapter 35. And all the congregation of the children of Israel departed from the presence of Moses, and they came, everyone whose heart stirred him up. So natat sila sa mensahe ni Moses, nakumbinse sila, at sabi nila, kukuha kami ng ibibigay namin para sa Panginoon. And everyone whom His Spirit made willing, and they brought the Lord's offering to the work of the tabernacle of the congregation, for all His service and for the holy garment. And they came both men and women, and many as were willing-hearted, and brought bracelet, earrings, and rings, and tablets, and jewels of gold. And every man that offered an offering of gold unto the Lord. Nung sinabi ni Moises na kailangan magbigay, at kung sino ang magbibigay, yung mga merong puso lamang na magbigay. At nagulat si Moses, yung sa response ng mga tao, ang daming gustong magbigay, ang daming merong pagmamahal para sa gawain ng Panginoon. Ano ba yung ginagawa nila during this time, yung tabernacle? Kailangan nila itayo yung tabernacle. Hindi naman tatayo yung tabernacle nang walang materyales, na walang panggasta, na walang pangangailangan. At kaya sila nag-provide. Sabi nila, bahagi kami ng gawain na yan. Mahal namin ang Panginoon at alam namin na ang Panginoon ang siyang nagpapala. Mga kapatid, mga kaibigan, do not enjoy the gift. No? Huwag mo lang enjoyin yung gift, yung regalo, yung blessing. Kasi naluluma yan, nawawala yan. Pero ang enjoyin mo, yung giver. Hello? Yung bagay naluluma, nawawala, nasisira, pero yung nagbibigay habang buhay. And He will continue to supply all your needs according to His riches in glory. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse number 7, 2 Corinthians chapter 9 verse number 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. No? So ang pinag-uusapan natin, giving. Ang pinag-uusapan natin, stewardship.
Ang pinag-uusapan natin, financial faithfulness. Okay? So sabi doon, lahat, kung sino man, mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, kung siya ay magbibigay, according as He purposed in His heart. So let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. No? Ibig sabihin, ang prinsipyo, ang proseso, ang paraan ng pagbibigay, dapat masaya. Magaan sa kalooban. Nagbibigay ka, hindi kay pastor. Ako, si pastor, nanghihingi na naman sa atin. Mukhang kinukulang na yan. So, hindi po ganun. Ang pagbibigay, nagbibigay tayo sa Panginoon. Ito ay kinikilala natin na tayo'y bahagi ng Kanyang plano, tayo'y bahagi ng Kanyang programa, siya ang nagbibigay sa atin, kaya nagbibigay din tayo. So, ganun po yung proseso, ganun yung transaksyon ng pagbibigay. God loveth a cheerful giver. Kaya dito sa church natin, no, hindi natin i-announce yung mga hindi nagbibigay ng tithes. Hindi natin i-announce para yung mga hindi nag-o-offering para ipahiya. Alam naman natin sa sarili natin, ilang tithes na yung nalaktawan mo na dapat ibigay mo sa Panginoon. Ilang offering na sumablay ka. Eh, pastor, wala akong trabaho. Yun na nga, wala kang trabaho pero nagkakapere ka. Di ba blessing yun? Yung wala ka pero nagkakaroon ka pa rin. Ba? So, we have to give with a willing heart, with a cheerful heart. Meron na ba kayo natandaan sa buhay ninyo na kumatok si pastor sa bahay ninyo? Patid, yung listahan, no, hindi nagsisinungaling. Oh. Ito yung mga pangalan. No? Galit na galit tayo sa mga congressman na korap. Oh. Kapatid, ito yung mga member na korap. Hindi nagbibigay ng tithes. Ito yung pangalan mo. Ba? Bakit di ka muna magalit sa sarili mo? Hello? Mga kapatid, wala naman kayo natatandaan na kinato ko kayo sa bahay, siningil ko kayo. Minsan nagpapagupit ako doon sa barbershop na pinuntahan ko. Nakasabay ko pa yung Bombay. Ba? Eh, nagmamadali na ako. Sabi ko may Bible study ako mamaya, makapagpagupit mo lang ako saglit. Biglang nawala yung barbero. Nawala eh. Bukas eh, naka-open yung ano niya. Tapos, sakto, pagtapa kong ganun sa bukana ng barbershop, sa pintuan, nawala yung barbero. Tapos mamaya, tinanong ako nung Bombay kung may tao. Sabi ko, nawala eh. Kasi naniningil ka eh. Hindi tayo magsisingilan. Kapatid, ito yung utang mo sa church, oh. Hindi ka nagbibigay ng tithes. Sabi dito, kung magbibigay ka, masaya. Masaya. Eh pastor, paano naman? Ako na lang bigay ng bigay, yung iba hindi naman nagbibigay. Eh sino magpapala sa'yo? Hello? Kung hindi nagbibigay yung iba, hayaan mo sila. Ang Panginoon ang magdidil sa kanila. Ang Panginoon ang magpaparealize sa kanila kung ano yung namimiss nila dahil hindi sila nagbibigay. Hindi nyo ba nakikita kapag nagiging faithful kayo, kahit na maliit yung halaga na hinahawakan ninyo, napagkakasya ninyo? Pero pag hindi kayo marunong magbigay, kahit na ang dami niyong pera, kulang pa rin. Bakit? Anong tinuturo sa atin ng Panginoon? Stewardship. Mabuting katiwala, budget, sinupin, sulitin, ano man yung meron tayo, at gamitin natin para sa kalwalhatian ng Panginoon. God loveth a cheerful giver. Kaya, kung magbibigay tayo, masama loob natin, galit pa tayo, o manghihingi pa tayo ng sukli kay pastor, utang na loob, huwag na tayong magbigay. No? Kasi hindi yun ang tamang prinsipyo ng pagbibigay. Ang tamang prinsipyo ng pagbibigay ay masaya. So next, let us look at this. Ito yung programa ng Diyos. Sila ay nagbigay ng willing offering. And then number 2, this is a wide offering. Tignan natin sa verse number 6. Verse number 6, and all the women whose hearts stirred them up in the wisdom, spun goat's hair. And the ruler brought onyx stones, verse number 27, and stones to be set for the ephod and for the breastplate. Talon tayo sa verse 29.
The children of Israel brought a willing offering unto the Lord, every man and woman, whose heart made them willing to bring for all manner of work, which the Lord had commanded to be made by the hand of Moses. So lahat sila nagbigay at lahat sila ay naging willing, nakibahagi sa kung ano yung pwede nilang mai-contribute. At ginawa nila ito willingly. Mga kapatid, mga kaibigan, makinig po kayo. You can't be zero in giving. No? Pwede ba sa pagbibigay, sa usapan ng pagbibigay, zero tayo? Hindi po pwede. Kasi ang Diyos patuloy na nagbibigay sa atin eh. Hindi, pag sinabi po nating pagbibigay, hindi lang naman po pera. No? Of course, kailangan nandun din yung puso natin. Kaya nga, hearts and hands. Hindi pwede na yung pera mo nasa Panginoon, yung puso mo malayo sa Kanya. No? At marami tayong pwedeng ibigay, oras natin, kakayahan natin. Pastor, ano bang pwedeng gawin ko sa church? Ano bang maipaglilingkod ko dito? May mga bagong naligtas, kailangan na magdi-disciple, turuan mo. May mga bago, hindi nila alam yung mga basic doctrine, turuan mo. Hindi ba? Kasi may mga bagay na hindi na kayang gawin ng pastor. Pero kung magtutulong-tulong tayo, may mag-aalaga sa bago, may magpapatatag sa mga matagal na, no? Tingnan nyo yung church natin. Ako minsan, ino-observe ko yung mga ministry natin eh. Ngayong panahon na to, napaka-busy na, no? Isipin nyo yung mga gawain natin. Siguro ang isang gawain lang na nahiwalay during Sunday, yung prayer meeting natin. Diba? Kasi nalayo siya, Miyerkules eh. Pero lahat ng gawain natin, lahat ng ministry natin, pinipilit natin isaksak ng linggo. Worship service, afternoon service, fellowship, whatsoever. Lahat linggo. Pero the rest of the week, wala na tayong ginagawa. No? Pero dapat yung mga fellowship sa ibang araw na yan eh. Wala pa nga tayong Sunday school eh. Inalis na natin yung Sunday school. Pero kung isasaksak natin lahat sa araw ng linggo, fellowship, worship service, Sunday school, afternoon service, di ba? Tanong ko nga minsan pag uwi pa kaya ng mga member, naalala pa kaya nila yung mga mensahe? Overwhelmed na no? Overwhelmed na. And hindi na nagiging espesyal yung araw ng linggo kasi ang dami na nating isinaksak sa araw ng linggo. Kasi wala tayong oras sa ibang araw. Diba? Kaya nung nagpunta kami sa ibang bansa, natutuwa ako kasi busy rin sila yung mga nagtatrabaho din sa opisina, mga OFW. Pero may time sila na Bible study. Araw ng Monday may humahawak. Tuesday may humahawak. No? Kahit na sabihin mong online lang yan, at least meron silang fellowship, meron silang gathering. Tayo, minsan na nga lang, linggo na nga lang, wala pa tayo eh. Ganon tayo kaabala. Ganon tayo ka-busy. May time tayo sa ibang bagay, hindi natin pwede absenan, hindi natin pwede kansilahin, pero sa Panginoon pwede. Kita niyo po mga kapatid? Pero itong mga Israelita, nung time na kailangan nilang magbigay, nung time na kailangan nilang mag-volunteer, sila po ay naging available. It is a wide offering. No? Pwede tayong magbigay kung tayo ay will. Naalala niyo yung kwento ng widow and two mites? Sabi ng Panginoon, sino nagbigay ng malaki? Di sabi nila, yung mga nauna, siguro mga congressman yun, mga contractor yun. Nagkakalansingan yung offering nila eh. Pero sabi ng Panginoon, yung babaeng balo. Kasi binigay niya na lahat, binigay niya ng may pag-ibig. Pero sa tingin ninyo, anong nangyari sa kwento? No? I believe, ibinalik ng Panginoon kung ano yung kanyang binigay. Hindi magpapala ang Panginoon sa isang tao na hindi siya deserving. No? Halimbawa, sa pag-aasawa, di ba?
Kayo mga young people, iniingatan nyo yung sarili ninyo, yung mga babae, yung inyong virginity, yung inyong purity. No? Minsan pag naririnig natin yung virginity, parang iba na yung dating sa atin, masakit na sa tenga, masama na sa... Pero yun talaga yun. Iniingatan natin yung ating virginity, yung ating purity. Mga lalaki, hinahandaan nyo yung sarili ninyo. Sa inyong mapapangasawa, time will come. So you are praying for someone who is pure. Sa tingin mo, ibibigay yun ng Diyos sa'yo if you are not pure. Hindi mo naman deserve yun eh. Merong isang tao na iniingatan niya yung testimonya niya, yung kanyang katawan, yung kanyang sarili, tapat na naglilingkod sa Panginoon, pinapanalangin mo, pero ikaw hindi mo iniingatan sarili mo. Hindi ka deserving para sa panalangin mo. And God will not give it to you. Dahil pag ang Diyos nagbigay, dapat deserving ka. And God will help you. Pastor, ang hirap naman po kasi sa mundo ngayon. God will help you to be deserving. Tutulungan ka niya. Magtiwala ka lang sa Kanya. Meron ngang isang pastor na yung business ng kanyang member ay mangga. No? At every time na mag-harvest ng mangga, may nakatabi na palagi na tithes niya na 10 kaings of mangga. Pastor, pangako ko, ang tithes ko sa'yo tuwing nag-harvest ng mangga, 10 kaing ng mangga. So on a regular basis, kabisado na ng pastor eh. No? Alam na ng pastor na kapag ganitong panahon, may darating na 10 kaing ng mangga. Ito na, dumating na yung anihan. Napaisip yung pastor, bakit walang dumating na 10 kaing na mangga? Kamustahin ko nga si kapatid, baka nagka-problema yung negosyo niya. Ninawagan niya, kapatid, kamusta ang negosyo natin? Pastor, okay naman po, maganda po ang ano natin, ang benta natin po ngayon. Ang ganda po ng ani, lahat po magaganda, quality po yung ating mangga. Kapatid, di ba nangako ka na magbibigay ka na 10 kaing ng mangga tuwing ani? Opo, pastor. Kapatid, nakalimutan mo yata, walang dumating. Pastor, hindi ko po nakalimutan, nakatabi na po dito yung mga mangga. Ang problema po, hindi nyo binalik yung kaing. Kaya hindi ko mapadala dyan. So nakita nyo na po, that's the principle of giving our tithes. No? Ang Diyos ang nagbibigay, nagpapala, matuto lang tayong magbalik. Hindi pa ba lamang na tayo doon? Di ba? Sa business, dapat 50-50. Pero ang hinihingi lang ng Diyos, 10%. No? During the World War II, merong mga prisoner na mga bilanggo sila, tapos yung bilanggo, sila rin yung pinagawa ng ammunition. No? Pinagawa sila ng bala, and then later on, pinagawa na sila ng bomba. Napasasabugin doon sa mga kababayan nila. No? Sila ay mga French prisoner. So sila yung gagawa ng bomba. Sipin mo, gagawa ka ng bomba, ikaw yung magmamanufacture para pasabugin sa mga kababayan mo. And then ginamit na, nakagawa sila ng mga bomba. Ginamit yung mga bomba na yun doon sa bayan nila. Nagtaka ngayon yung mga German soldier, bakit itong ginawa nila ng mga bomba? Ayaw sumabog. Ayaw sumabog. Di, kumuha sila ng isa, binuksan nila yung bomba, dinisassemble nila. Nakalagay doon sa loob, ginagawa lang namin kung ano yung binibigay nyo sa amin. Sabi doon sa mga German, huwag nyo kaming sisihin kasi ginagawa lang namin kung ano yung binibigay nyo sa amin. Mga kapatid, isipin nyo po. Minsan pag binigyan tayo ng Panginoon, ito lang, ang liit naman, kung sabihin ng Panginoon sa atin, binibigay ko lang kung ano yung binibigay mo sa akin. Tinatrato lang kita kung paano mo rin ako itrato. Ginagawa mo akong aso eh. Di ba ganun tayo sa Panginoon? Magsisimba lang tayo, may oras lang tayo sa Panginoon. Pag may tirang oras, pag may tirang pera, pag may tira-tira,
Para saan ba yung tira-tira? Sa aso. Ang tingin mo ba sa Panginoon, aso? Kaya dapat, ano sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ng Panginoon. Di ba sa budgeting, tinuruan na kayo ni Pastor, pag pumasok na yung income mo, itabi mo na kagad yung para sa Panginoon. And then from there, dun mo na i-adjust yung budget mo, pambayad ng bahay, tubig, tuition fee, kung ano pang gastusin. Yun yung pagkakasyahin mo. Pero minsan, baligtad. Ito, kailangan ko to sa bahay, tuition fee, kuryente, tubig, etc., transportation. And then yung matira, sa Panginoon. Diba? Kaya sabi ni Ate Hana, etneb lang. Diba? Kaya yung mga 20, nag-uusap sa offering yan eh. Diba? Paghulog ng isang 20 ganyan, no? Nakita niya isang 20. Kayo na naman. Tayo na naman. Fellowship na naman tayo, sabi ng mga 20. Merong siguro, nahipo ng Panginoon, nagbigay ng 1,000. Paglagpak niyang ganyan, tinginan yung mga 20. Sino to? May bago. Nagtaka sila eh. Ewan ko, basta hinulog ako dito nung naligaw yung 1,000. Kasi sanay na tayo na 20. Saan makakarating ang 20 mo? Etneb lang. Medyo taas-taasan naman natin. Ha? Taas-taasan naman natin yung pananampalataya natin. Gawin natin 21. Yan, pwede na. Okay, it's a white offering. And then lastly, it is a wise offering. Verse number 10. Verse number 10. And every wise-hearted among you shall come and make all the Lord had commanded. No? So pag ginawa natin ito, when we follow the plan of God, He also is the one who provided. Then, sabi dito, and every wise-hearted among you shall come and make all the Lord had commanded. God knows what the need is. Alam ng Diyos bago pa lang tayo humingi. Lahat ng ating pangangailangan. And He wants you to be the instrument. Tingnan natin sa Proverbs 16, verse number 3. Proverbs 16:3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Kung ikaw ay makikinig sa ating Panginoon, kakausapin ka niya. Meron kang banal na espiritu at malalaman mo kung ano ang iyong dapat gawin. Your thoughts shall be established. And the next, God will enable us. Bibigyan ka niya ng kakayahan. Pastor, paano ako makapagbibigay? Ang dami nating giving. May tithes, may offering, may faith promise, may contribution, may commitment. Pastor, wala kaming income. Manalangin ka. Manalangin ka. Dahil kung hinihingan ka ng Panginoon, God will enable you. He will give you the capacity, the capability to give. Call unto me, and I will answer thee, and will show thee great and mighty things which thou knowest not. Ang Panginoon ang magbibigay sa iyo. Lingid sa iyong kaalaman. No? Ang dami na nating nasubukan. Nasubukan na natin yung mga networking. Nasubukan na natin yung mga kung ano-ano. Diba? Meron pa tayong mga patok-tok. Meron pa tayong may mga presentation. May product. Meron pang program. Diba? Alliterated din sila eh. Ang uhusay. May mga pangako. Ito ang promise dyan. Pag nag-invest ka, doble sa'yo, sa'yo, sa'yo. Asa na sila ngayon? Diba? Yung mga sumisigaw dati na power, asa na sila ngayon? Mga kapatid, mga kaibigan, economics, taas-babayan, taas-babayan. Pabago-bago yan. Pera, minsan madami, minsan kukonti. Huwag natin ibase dyan yung pananampalataya natin. Ilang scam pa ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ha? Bilang mga mananampalataya, dapat nagtitiwala tayo na ang Panginoon ang magbibigay. Huwag tayong maging alipin ng kautangan.
No? Hindi maganda yon sa mananampalataya. Ikaw ay alipin ng kautangan, di ba? O, ang dami na ngayon. Di ba? Pag umutang ka, babantaan ka, papadalan ka ng kabaong, padadalan ka ng bulaklak ng patay, na ano ka kasi, nainganyo ka. Di ba? May napanood ka, ako, umutang ako sa ganito. Ito ang nangyari. O, walang dokumento, walang hinahanap, kung ano-ano. May prinsipyo ang Biblia na kailangan natin pagkatiwalaan. And then lastly, it is a worthy offering. Tingnan natin sa simulan muna natin sa verse number 5. Verse number 5, let him bring it an offering of the Lord. Tingnan nyo dito sa Bible natin. Yung pangalan ng Panginoon. It's all in capital letters. Offering unto the Lord. Kanino tayo nagbibigay? Sa Panginoon. Hindi naman dyan Pastor MJ. Offer unto Pastor MJ. Now, the question is, ang Panginoon ba deserve sa binibigay natin? Sa offering natin. Deserve ba niya bawat piso, bawat sentimo, bawat halaga? Sulit ba para sa Panginoon? Of course. Yung talentong binigay niya sa atin, yung kalusugan, yung tahanan, pamilya, kaligtasan, lahat ng spiritual blessing na meron tayo galing sa Panginoon. He deserves. He is worthy. Kaya kung bukang, sabi nga ng isang pastor let us put our money where our mouth is. Kung ano yung bukang bibig mo, kung ano yung madalas mong sabihin, mahal natin ng Panginoon, purihin natin ng Panginoon, unahin natin ng Panginoon, dapat makita din sa pera mo. Hello? Kasi kung iba yung sinasabi mo, iba yung bukang bibig mo, hindi kasama yung bulsa mo, hindi sila tugma, hindi sila match. Karapat dapat ang ating Panginoon. He is the creator of everything. Exodus chapter 35 verse 21. And they came everyone whose heart stirred him up, and everyone whom his spirit made willing, and they brought the Lord's offering to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garments. Verse 22, and they came both men and women, and many as were willing-hearted, and brought bracelet, and earrings, and rings, tablets of jewels of gold. And every man that offered an offering of gold unto the Lord. Every time that we have a service, no, that is an opportunity for us to give. Opportunity yun. Naalala ninyo yung Panginoon nagpakain ng 5,000. No? 5,000 tao, and let us expect na hindi lang yun 5,000 kasi lalaki lang sinabi ng Bible, wala pa yung asawa nila, wala pa yung mga anak nila, so they are more than 5,000. 5,000 tao mahigit na umaasa sa biyaya ng Panginoon. Gusto lang nila makatanggap kasi nakikinig sila ng turo ng Panginoon. No? Nakikinig sila ng teachings. Pero nung sinabi ng Panginoon, nagbigay ang Panginoon ng opportunity to give. Sino yung nagbigay? Isang bata. Ano yung baon ng bata? 5 tinapay at 2 isda. Ha? Bata yung ginamit ng Panginoon. Bakit hindi ginamit ng Panginoon yung engineer? Bakit hindi ginamit ng Panginoon yung teacher? Gusto niya ipakita yung simple, payak na prinsipyo ng pagbibigay na kung meron ka, magbigay ka. Sabi, kailangan natin ng pagkain. Anong meron tayo? Sabi ng bata, ito po yung akin. Meron po ako. Pinabaunan ako ng nanay ko. Matalino yung nanay ko. Alam niya, makikinig ako ng mahabang oras sa teachings ninyo, sa turo ninyo. Kailangan ko ng baon. At yung baon ko, sapat lang po sa akin, pero dahil kailangan po natin, isinishare ko.
at yung 5 tinapay at 2 isda. Nung pinag-pray na ng Panginoon, yung debris, yung sobra-sobra pa, yung leftover, ilang basket yung sumobra? 12 basket. 12. Saan nagsimula? Sa isang ordinaryo, sipunin, uhuhugin na bata. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag mo sabihing maliit. Ha? Pastor, ano ba namang mararating nitong pera ko? Maliit lang naman to. Pastor, maliit lang naman ang sahod ko. Kung ibibigay mo yan sa Panginoon, pwedeng gamitin yan ng Panginoon sa mas malawak na kaparaanan. At magugulat ka. Huwag mo sabihin, Pastor, ano bang mapapala ng Panginoon sa akin? Pasaway lang naman ako. Sipunin lang naman ako. Wala naman akong alam na mga Bible verse. Hindi naman ako kasing galing mo mag-preach. Hindi ko naman alam yung mga malalalim na English na ganyan. Ordinaryong tao lang naman ako. Kung isusuko mo yung buhay mo sa Panginoon, you will be surprised. You will be surprised. Ang kailangan mong isipin, sino ba yung pinagbibigyan mo? Ang ating Panginoon. He is worthy. Tingnan natin sa 1 Chronicles 29 verse number 10. 1 Chronicles 29 verse number 10. Wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father forever and ever. Verse number 11. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth, and thine is the kingdom, O Lord. Thou art exalted as head above all. Verse number 12. Both riches, honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hands is power and might, and in thine hand it is to make great, to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name. Verse 14, But who am I, that my people, that we should be able to offer a willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. No? Inisa-isa niya yung katangian ng Diyos, yung kakayahan ng Diyos, yung pag-aari ng Diyos, lahat ay sa Kanya. At sa Kanya nararapat ang kaluwalhatian. All glory belongs to God. Kaya kapag kayo may award sa trabaho, may award kayo, may mga commendation kayo, meron kayong award sa school, lagi ko kayong pinapaalalahanan, make sure pasalamat ka sa Panginoon. No? Pasalamat, hindi mo nakuha yan dahil matalino ka, dahil magaling ka. Saan ba nanggaling yung talino mo? Sa Panginoon. No? Kapag kayo naman nakabenta, kayo naman pinagpala yung mga negosyo ninyo, pasalamat kayo sa Panginoon. Ha? Magpasalamat kayo sa Panginoon. Huwag na kayong maingay kasi ang BIR nakaabang sa atin. Ha? Pasalamat na lang sa Panginoon. Bulong na lang na onti, Pastor, salamat sa Panginoon. Okay na yun. Huwag na tayo mag-ingay. Ha? Baka mahuli pa tayo ng BIR. Okay? So, just keep it quiet. Tandaan natin the principle of sowing and reaping. Wala kang aanihin kung hindi ka marunong magtanim. No? Anong inaabangan mong blessing? Hindi ka naman nagtanim. So, magtanim ka ngayon. Ang nakakatuwa sa prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani, di ba yung mga puno, hindi naman yan basta-basta tumutubo eh. Taon ang binibilang para yung isang puno maging completely grown na puno. And time will come, yung nagtanim niyan, maaring wala na, maaring patay na. Marami tayo nakikitang puno. Ilang taon na yan. Yung tatay ko pa nagtanim niyan eh. Yung lolo ko pa nagtanim niyan eh. Ibig sabihin, may nagtanim, pero yung nakikinabang, iba na. Ganon yung prinsipyo ng pagtatanim. Kapag tayo nagtanim sa gawain, time will come, kukunin tayo ng Panginoon,
Dahil yun naman ang disenyo natin bilang isang tao. We will face death, pero ang maganda, we will face death with a smile. Why? Because we have the Lord. Kunin man tayo ng Panginoon, yung Mount Olives, kung kalooban ng Panginoon, we will continue. Tutuloy pa rin to kahit wala na tayo. Ang ministeryo na ito hindi nakakabit kay Pastor MJ. Ha? Hindi ko pwede sabihin na, sige, pag iniwan ko kayo, Mount Olives, ha? Tignan ko lang kung sino magiging pastor na katulad ko. Hindi nakasandal ang mundo sa akin. Diba? Minsan ganun ang bukang bibig natin kahit mga magulang Pag ako ko namatay, tignan ko lang sinong maging nanay ninyo katulad ko. Mga kapatid, mga kaibigan, pag nawala tayo, ang mundo tuloy-tuloy pa rin iikot. Ha? Tatakbo pa rin ang mundo. Ang Mount Olives Baptist Church, kung kalooban ng Panginoon, it will still continue. Mawawala ang isang pastor, pero maglalagay ang Panginoon ng bago. Hindi ito nakadepende sa akin. Ang monopolya ng pagpapatakbo ng iglesia ay nasa Panginoon. Kaya nga, sinasabihan ko na kayo, no? Ano mang mangyari sa akin, alam naman natin ang buhay. Diba? Just make sure na yung papalit na pastor, huwag kayong magmadali, huwag kayong mag-atubili. No? Wala na yung pastor natin, ito na lang, hindi, panalangin nyo pa rin. Ang dami, nung hindi pa ako pastor, bahagi ako ng mga preachers na, yung tawag nila pool of preachers. May isang church na namatayan ng pastor, may mga, siguro mga 10 pastor na, 10 preachers na papalit-palit sa church na yon, while they are praying. Habang nananalangin sila, sino bang pastor ilalagay mo sa church na to? Ang ginagawa nila, may mga nagpapalitan doon. Ng ilang buwan. Minsan nga, umabot na kami ng taon, paikot-ikot kami. No? Hanggang time will come, nakapili na sila ng pastor. Sino yung nagpapastor doon sa church na yon? Si Pastor Chris, galing sa atin. Si Pastor Chris de Los Santos sa Manila, sa San Andres Bukid, Manila. Ilang taon naming pinagsakripisyohan yung gawain na yun. Alam nyo ba, sa ilang taon na pumupunta ako sa lugar na yun, hindi ko makabisado ang lugar kasi puro maliliit na kalsada. Matao. No? Kaya pagka mandun na ako, wala pang Google Map noon, saan po dito yung church nyo ulit? Kasi nakalimutan ko. Naalala ko lang, Onyx Street. No? Doon kami nag-practice. Hindi pa ako pastor. Tapos masaya na ako noon. No? Ang love gift ko, isang bag ng grocery na may Milo, may Energen. Uwi ko yung plastic na yun. Nakamotor pa ako noon. Yun lang ang love gift ko. Nag-preach ako ng umaga. Mga kapatid, mga kaibigan, walang may hawak ng monopolya. Kung anong binigay sa atin ng Panginoon, pinagkatiwala niya lang sa atin. We are just an instrument. Huwag nating sabihin, kaya naman yung Mount Olives na yan, ganyan, kasi giver ako Ako nagbibigay dyan Wala naman yung olives na yan kung wala sa akin. Pastor, tandaan mo, ako ang pinakamalaking offering dito. Sa'yo na yung offering mo. Ha? Kung anong binigay natin sa church, hindi natin binigay kay pastor, binigay natin sa Panginoon. We should give our hearts first. Then our hands will follow. It will act naturally. Diba? Kung ang puso mo nasa Panginoon, madali lang magbigay. Pero kung ang puso mo wala sa Panginoon, naku, bigayan na naman. Kabibigay ko lang nung isang linggo Diba? Puro reklamo. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang madalas magreklamo sa church, when it comes to giving, they are the one who are not giving. No? Kung naobserbahan mo sa sarili mo, pastor, parang ako yun check mo yung record kung nagbibigay ka. Ikaw talaga yun. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag pumangit. Okay? So, ganoon lang tayo. Paalalahanan lang naman po dito. Hindi po galit si pastor. Hindi po personal ito. Itong tinuturo ni pastor para din sa akin. It is for all of us. We need to give because we are blessed by God. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin.
Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito that once again we are reminded of being a good steward. Dalangin po namin sa umagang ito, maaring may mga bago, bisita, nakasama namin sa umagang ito. Maybe it's hard for them to digest what they have heard. Napakahirap unawain. But ang dalangin ko po, kausapin niyo po sila. That first of all, kailangan naming maintindihan na kami ay makasalanan, kailangan namin si Kristo, and then, kung mauunawaan namin na siya ang Panginoon at tagapagligtas, then giving will just come out naturally. Hindi na namin to kailangan pag-usapan, hindi na namin to kailangan pagtalunan. Kung mahal namin ang Panginoon, kung siya ang aming tagapagligtas, it will be natural na magbigay, na magbalik, na kilalanin ng Panginoon sa aming buhay. At ngayon pong umagang ito, dalangin ko po, gayon din naman ang mga mananampalataya, maybe there are some areas, sumablay kami, may pagkukulang kami, aminado kami, pero pwede naming ayusin muli. Pwede naming itama muli. Salamat po sa mga pagpapala. Salamat po sa trabaho, sa kalusugan na ibinibigay nyo sa inyong mga anak. At ngayong umaga na ito, ang altar po ay bukas na para sa bawat isa na kung saan, kung nakita natin, God is really talking to our hearts when it comes to giving, when it comes to stewardship, when it comes to faithfulness. Paano nyo po nakikita ang inyong sarili? Paano po kayo kinausap ng Panginoon? At kung nakita ninyo sa umagang ito, sa pamamagitan ng mga talata, ng mga mensahe na ating napakinggan, it is very appropriate na bilang mga anak ng Diyos, kinausap niya tayo, kausapin din naman natin siya. Sumagot naman tayo. Sa pamamagitan ng paglapit dito sa altar, sa pamamagitan ng panalangin, ipinapakita po natin na sumasagot tayo sa Panginoon. Isinusuko natin ang ating buhay, ang ating sarili. Ipinawawasto natin, tumatalima tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi natin inimbento ang pagbibigay. Hindi natin inimbento ang pag-iikapo. Hindi natin inimbento ang pagbibigay ng offering. All of it comes from the Word of God. And if you believe, if you are convinced that this is from the Word of God, why not this morning give your response and say, yes, Lord, I obey. Kung yan ang sinasabi natin ngayong umagang ito, I believe, blessing will follow. Susunod na lamang po ang pagpapala. But let us give our heart first to the Lord. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa mga lumapit, sa mga tumugon, sa nagsuko ng buhay, sa anumang area ninyo sila nais na magsuko ng buhay. Gamitin niyo po ng mainam ang bawat isa. Patuloy niyo po kaming pagpalain at alam po namin pinagpala niyo na kami. At dalangin po namin maging kaagapay kami sa pagtataguyod ng gawain na ito at sa inyong layunin na ang buong sangkatauhan ay makapakinig at tumugon sa mensahe ng mabuting balita. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maaari na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Hilingan po natin ang ating leader. Hello. Ayan. Sige po, anyayahan natin ang ating choir para sa kanilang peace this morning.